So ito mga paps, magsosorting naman tayo dito sa ating circular pond. Kukunin natin yung malilit dito, lilipat natin dun sa mud pond. Tapos yung malalaki na, i-retain natin dito. Kung meron ng for sale size dito, ay ilalagay ko dyan sa kabila kasi naandyan yung mga for sale size ko. Ito mga paps, yung sistema na ginagawa ko para matiyak ko na halos pare-parehas ang sizes ng aking ilalagay sa aking mud pond, ay dinaan ko muna ito sa sorting. So tinanggal ko dito yung mga malalaki, yung mga shooter, kasi tiyak ko yun ang uubos sa kanila o siya ang kakain dito sa mga maliliit. So inihiwalay ko na para yung mga same sizes, yun ang ilalagay ko doon sa mud pond. At least makatiyak tayo na hindi sila magkakainan. So yung mortality magiging mas mababa o kaya less mortality ang mangyayari kapag ito ang ginawa natin mga paps. Mag-sizing tayo, tapos saka tayo maglipat sa iba-ibang pond. At least pare-parehas sila ng sizes. Bakit mataas yung tinatawag natin na mortality rate? O una na dahilan ay yung tinatawag natin na density. Sabi ng BFAR, 35 pieces per square meter. So kung sumobra ka na doon, mataas na yung density mo. Ibig sabihin, overcrowded ka na. Iyan talaga yung normal na stocking density natin, 35 pieces per square meter. Yung kasing pagiging overcrowded ng ating fish pond mga paps, ay yan yung dahilan kung bakit mabilis tumaas yung ammonia level dun sa ating fish pond na nagiging lason sa ating mga hito. Pag hindi natin na-control yung mga parameters na yan, mauubusan yung ating mga alaga ng dissolved oxygen. Lalo na kung overcrowded sila, ang mangyayari dyan, parang kinukulang na, kinakapos na sila sa dissolved oxygen. Ang remedy nung iba, lalagay sila ng mga malakas na aeration. Pero ang sa atin, dahil traditional yung ginagawa natin, hindi na tayo maglalagay ng aeration dahil yung ito naman natin ay kaya naman niyang masurvive kahit wala tayong aerator. Natin yung aerator mo ay gumagana ng 12 hours a day, lakas din na gastos yan kung idadagdag natin doon sa expenses natin para sa ating fish pond. Dahil yung hito ay kaya niyang mag-survive kahit walang aeration, kaya nagkakaroon siya ng space requirement para hindi agad-agad na maubusan ng dissolved oxygen. Ano pa yung nagiging epekto ng overcrowded? Siyempre magiging bansot yung iba dyan. Kasi nga naman, bukod sa hindi na sila makakain ng tama, siyempre kung mas mahinang nilalang yan, parang sa basketball lang, daig nung malalaki ang maliliit. Ito yung pinaka-basic na paliwanag. Kapag overcrowded yung ating fish pond ay konti lang yung space niya. So lumalangoy yan, parang nagkakasagian din naman sila. Pag kumain, nagkaganyunan sila. Alam mo yung hito natin, meron dalawang tibo na nandito sa baba ng hasang. Maaring mangyari, nagkakasugatan sila. Pagka yung isang hito ay meron ng sugat, may tendency na kainin nila yon. Kasi pag naamoy nila yun pagka may sugat yung kapwa, nakikita ko hinahabol-habol nila ng ganyan. Hindi nila tinitigilan yan hanggat hindi nila nakakain yan. Lumalabas yung pagka-cannibalism nila. Kapag nagpapalit na ako ng tubig, nakikita ko na lang nang natitira dun sa fish pond, pinakabungo ng hito. Pangalawa na dahilan kung bakit mataas yung mortality ng ating mga alagang hito. Kapag tayo ay gumagawa ng fish pond, kailangan 2 o 3 butas. Kasi pag iisang butas lang ang ginawa mo, sigurado yon mataas ang mortality mo. Bakit? Hindi mo magagawa dyan yung tinatawag nila na sorting, na pinaghihiwalay mo yung maliit saka dun sa malaki. Nabubuli yung mga maliliit. Either naagawan sila ng pagkain o kaya nababox out sila. Ngayon, yung malalaki, mas malalakas sila, mas malalaki yung tibo nila. Pag nag-away-away yan, nag-aagawan ng mga pagkain yan o kung ano man ang pinag-aawayan yan, alam mo yon yung nagkakaroon ng sugat yung iba. Kailangan 2 o 3 yung butas ng fish pond natin para mapaghiwa-hiwalay natin yung sizes. Kaya sabi kasi ng iba, every 10 days nagsosorting sila, every 15 days nagsosorting nila. Dito sa experiment ko mga paps, 2 months hindi ako nag-sizing. Ang resulta, mataas yung mortality. Bakit? Etong datos na ito, ipapakita ko sa inyo, papatunayan ko sa inyo na pag hindi ka nagsosorting ay mas mataas yung mortality rate sa fish pond mo.
Eto mga paps, experiment ko ng 2 months time. Ipapakita ko sa inyo itong traditional system natin. Pinaghiwa-hiwalay ko kasi ito ng sizes after 2 months. Meron tayong small, medium, large. Nulugan ko siya ng 200 pieces. So after 2 months, ang nabuhay lang 155. Ang namatay bale 45 pieces. 22% mortality. So titingnan natin, dahil hindi ako nagso-sorting, after 2 months, meron siyang 34 pieces na large size. Ito, tumitimbang na ito ng 250 grams per piece o kaya 4 na piraso sa 1 kilo. So maraming malalaki yung tinatawag natin na fast grower o shooter dito sa pond na to. Makikita rin natin sa record natin na ang medium size niya ay 43 pieces, ang timbang niya 9.6. So ito, kung titingnan natin yung average niya, 4 to 5 pieces per kilo. So malalaki din, halos sinlalaki lang ng kanyang fast grower. Tapos yung maliliit na nakuha natin, ito 78 pieces. Pero malalaki na rin tong 78 pieces na to. Ano yung punto na pinapakita ko? Ito, habang mas madami ang malalaki sa pond, yung mga fast grower natin, habang mas marami ay mas malaki yung mortality natin. Sa madaling paliwanag, etong mga malalaki na to ang siyang kumakain doon sa maliliit. O, di ba kung titingnan nyo, nakain nila dito yung 45 pieces, maaring ang kumain etong 77 pieces na to. Kasi itong malalaki na to 77 pieces eh. Ang conclusion dyan, habang mas madami ang malalaki sa pond, ay mas marami ang mamamatay na maliliit. Tingnan natin dito sa isang pond natin. Yung medium size natin, madami rin, pero maliliit pa rin ito. Nasa 8 pieces per kilo na to. Yung large size natin, napakakonti. 14 pieces lang ang large size niya. So kung titingnan mo yung mortality rate niya, 7% lang. 14 pieces lang ang namatay. So parang equivalent lang yan nung fast grower, yung large size, 14, tapos ang namatay naman 14. So parang ang kinain lang nila 14. Kasi nga mas kokonti yung malalaki dito, kaya mas madaming na-survive. Kasi marami yung maliliit dito. Kung halos pare-parehas ang sizes sa isang pond, hindi sila magkakainan. Kasi hindi nagbubulihan. So sana paps, susundan nyo yung pinapaliwanag ko. Medyo mahirap talagang sundan. Ako rin naguguluhan. So yun mga paps, yung gusto kong sabihin na kapag isa lang ang ating fish pond, isang concrete pond lang, asahan na natin na mas kokonti yung masurvive, mas marami yung mamamatay. Kasi nga, yung malalaki, kakainin niya yung maliliit. Lalo kung nagugutom yan. Halimbawa, na-miss natin ng isa o dalawang pa magugutom yan, yung mga maliliit niya, nahabol-habulin na nila hanggang sa makain nila. At ganun yung kahalagahan ng hindi po pwede na isang pond lang ang gagawin natin. Kailangan dalawa, tatlo, para pagka nag-sorting tayo, nag-sizing tayo, meron tayong paglalagyan ng mas malalaki o kaya yung mas maliliit. So, yan yung dalawang pinakamabigat na dahilan kung bakit nagkakaroon ng mataas na mortality sa ating fish pond. Yung iba, gaya nung kinain ng ibon, kinain ng mga ibang hayop na naandyan sa paligid, kontrolado naman yon. Yung pangatlo natin, yung fungus. Na treat naman natin yan at sana hindi maging dahilan ng pagkamatay ng ating mga hito. Kasi pwede nating maiwasan yung fungus. Yung fungus ay nakukuha sa maruming tubig. Kapag kayong tubig natin ay hindi na aya-aya dun sa mga alaga natin, maging tao man, pag nakatira tayo dun sa masyado ng maruming lugar, malamang magkakasakit tayo. Ganon din yung alaga natin. Pag masyado ng marumi yung kanilang tubig, ay magkakaroon niya ng sakit. Yung kailangan panatilihin natin ang malinis ang tubig ng ating pond. Ito, hindi naman ako professional, pero observant lang ako sa aking fish pond. Tuwing titingnan ko yung aking fish pond, malabo man yan o malinaw pa, kung yung mga isda ko ay hindi lumulutang, okay pa sa akin yan. Pero kapag yung isda ko ay nandun na sa gilid-gilid, yung nakalutang na sila ng ganyan, parang humihinga na sa ibabaw, no good na sa akin yan. 100% drain ko ang tubig, magpapalit na ako. Ito, matagal na ako nag-fish pond. Magtatatlong taon na. Pero ni minsan, hindi pa ako dinapuan ng fungus sa aking fish pond. Kasi nga, observant ako.
Alam mo yung ginagamit ko lang dyan, kahit yung temperature ng tubig, kapag ka nalolobat yung thermometer ko, hindi ako problema na mataas na o mainit na yung tubig ko o kaya malamig na tubig ko. Ang ginagawa ko lang dyan ay yung tinatawag ko na thermofinger. Dinadamdam ko yung tubig kung para mas mainit siya sa katawan ko. Eh talaga nagbabawas ako ng tubig yan tapos nagpapalit ako ng tubig. O kung parang malamig naman yung tubig na, ang ginagawa ko naman dyan, nagbabawas ako ng tubig, binababaan ko yung tubig para madagdagan lang yung init o sa fish pan. So, ganun lang ang ginagawa ko. Hindi ako gumagamit ng mga kung ano-anong aparatos. Thermofinger lang ang gamit ko.